Ano yan? Wallet ko. Wallet mo? Weh, kunwari ka pa talaga, iniwan mo lang eh. Kuhanin mo yung wallet mo, gumastos ka. Naiwan yung wallet niya. Kakamadali niya kasi pupunta kami ngayon dito sa trabaho niya kasi kahapon naiwan niya yung kanyang relo nung maghugas siya ng mga baso. Di ba nga nagtatrabaho siya sa coffee shop, so closing siya kagabi at naiwan niya yung kanyang relo nandoon sa work, kaya dadaanan namin ngayon sa work yung kanyang relo. Masinop din tong si Angelo eh, yun yung napansin ko sa kanya. Hindi nga siya lumaki sa akin kaya hindi ko pa totally alam kung ano ugali meron yung anak ko, pero sa tagal na nagkasama na kami ngayon, 3 years na kami magkasama dito sa Canada, may mga ugali pa rin siya na unti-unti ko pa lang na nakikita sa kanya. Napansin ko na pagka may isang bagay siya na gustong gusto, mga gamit niya, talagang iniingatan niya. Lalo na yung mga bagay na regalo sa kanya. Marami kong mga regalo sa kanya, mga sapatos, jacket, damit. Kahit na luma na, kahit na pudpud na, hindi niya tinatapon. Ini-stack niya. Hoarder. Hoarder si Angelo. Pero hindi hoarder ang tawag doon eh, kundi yung binavalue niya yung mga bagay na bigay mo sa kanya. Anyway, bata pa naman yung anak ko, ganun talaga. Yung tumutunog na yun yung aming front door na anong tawag dito, yung camera. Dala pa niya yung camera niya, mukhang magpipicture mamaya eh. Ano, okay na? Okay. Dala mo na yung wallet mo? Hindi, iniwan ko pa rin. Wag daw ako tumawa kasi sabi nung isang follower natin dyan, wag kang tumawa kasi naiirita ako pag tumatawa kayo dahil doon sa bungal mo. Ay, magpa-dentista ka na lang. Mapadentista ako, mahal-mahal anak ng ng pa-dentist, baka di mo alam. Hindi, pero sinasabi din nila meron tayong insurance. Meron tayong insurance pero hanggang check-up lang yan. Ayun nga Magkano lang magagastos mo, magkano yung paayos nitong ngipin na to, baka abutin ng libo-libo to, sa nakukuha ng libo-libo. Ayun ang alam nila sa Canada. Di ba? Eh, hayaan mo nang bungi ako. Marami naman nagmamahal sa akin, mga nagmamahal sa akin kahit bungal-bungal ako dyan. Pero sabi mo maganda daw ngipin ko. Ha? Eh, maganda rin naman ngipin ko noon ah. Noon yun. Kahit na, naging maganda rin ngipin ko. So, that's my past and this is the future. And So, that's my future. alam mo na future mo. Bungal. Tara na, kunin na natin yung kanyang relo dun sa trabaho niya. So mga kaibigan, andito na tayo sa coffee shop. At ngayon guys, grabe yung araw oh. Kukunin ko na yung aking relo at kuha tayong drinks para di tayo magbayad. Uy, mahal yung bayad ng Uber ah. Wow! Oh, kuha mo ng kape yung Uber driver mo. Grabe naman. Marami ka ng utang sa akin, kinukompute ko. Oh, magkano na? Nasa nagpunta tayo ng downtown, sabi sa camera mo. Sabi mo Uber. Tapos hinatid kita doon sa Eco. Uber. Ngayon Uber ulit. Magkano na yon? O baka $100 na. Sige, bigyan kita ng down payment, $2. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Ha? Anak ka ng tipaklong. Masaya ako kasi kahit pa paano yung anak ko kahit hindi lumaki sa akin, yung bonding namin, yung saya namin magkasama, yun yung gusto ko na laging i-share sa kanya, na si papa niya laging masaya sa dami ng problema. Minsan nagkakaiyakan din kami sa mga vlog namin, pero mas gusto ko na marami siyang memories na makolekt, na masaya, na si papa niya parang barkada niya lang, na pagka meron siyang problema, andito si papa niya, lagi makikinig sa kanya. Ayoko na kung kadramahan at baka maiyak ako. Anyway, yun lang ang gusto kong i-share palagi sa kanya, na hindi lang ako yung papa niya. Kahit na hindi kami nagsama na matagal, barkada niya rin ako, na pwede niyang hinga ng sama ng loob, pwede niyang kwentuhan ng mga problema, na nandito ako para makinig para sa kanya. Kaya yung bonding namin, gusto ko talaga maging tight. Yun kasi yung mga experiences na hindi ko naibigay sa kanya na mahabang panahon.
Kaya kung kayo may mga anak din o may mga magulang, wag yung ilayo yung sarili nyo sa kanila. Magbanding kayo kasama sila, kasama yung mga anak nyo o mga magulang nyo. Kasi yung memories na kasama sila, hindi yan mababayaran ng pera talaga eh. May mga time talaga na darating yung panahon na mamimiss mo yung mga ganyan. Yung mga memories na yan, yung magpapabalik lang, magpapa-flashback lang ng mga alaala nyo. Marirealize nyo na napakahalaga pala ng mga memories na yun. Napaka-importante pala ng mga bonding na yun para sa mga anak nyo o sa mga magulang nyo na hindi kayang bayaran ng salapi, di ba? Ayun, may libreng kape. Nag-clock in ba ako? Nag-clock in ka? Bakit? Oo, 30 minutes. Ha? 30 minutes ng shift. Oh? Ayos, meron tayong masarap na kape. Yun yung may-ari ng restaurant, anak. Yung boss niya doon. Nakaupo, nakabilad sa araw. Matcha pa yun. Kaya na ako So, tara na. At maggala tayo. Sama kayo sa paggala namin ni Angelo. Magbabanding kami mag-ama. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. As in, saan tayo pupunta? Bahala na, no? Kung saan tayo dalhin nung sasakyan. O sige, tara, sama ka. So andito tayo mga ka-Berks sa Glenbow Ranch Provincial Park. Andito to sa in-between Calgary and Cochrane. So kung pupunta ka rito, marami rito mga views. At mostly yung mga ginagawa nila rito is walking lang. Walking sila ng mga ilang hours. So walk ka lang dito. Pero kung may dala kang pagkain, pwede rin dito. Ito yung kanilang park rules: liquor prohibited, no motorized vehicle, at kung ano-ano pa. So walking lang kami dito ng anak ko. Lakad-lakad lang tayo para ma-exercise, maalis yung ating taba. Yung anak ko nakaitim, ako naman ay naka-white. At busy siya sa pagte-text. Ganda ng view rito. Kita niyo yun? Ayos. Madalas din kami magpupunta rito ni Tito Mango. At siguro mga 3 or 4 times na kami nagpunta dito. Summer, nung nagpunta kami rito, itong mga to, may mga dahon lahat yan, saka kulay green yan. Tapos ang dami dito mga berries. Mga berries yung mga yan eh, kaya lang tuyo pa ngayon eh. Tutubo yan pagdating ng summer. Tapos andun sa pinakadulo talaga yung magandang view. Makikita mo kasi talaga yung pinakailalim niya at makikita mo na marami yung mga naglalakad dyan sa baba. Parang ito yung provincial park ng mga taga Calgary at Cochrane nga na exercising nila, mga exercise. Yun. Exercising, di ba? Yun na rin yun. Kung ano man yun. Ayun sa baba doon maglalakad ka hanggang doon sa pinakababa na yun. Ikutan mo talaga yan. Siguro mga 2 to 3 hours na lakaran yan. Laki niyan eh. First time makarating dito ni Angelo, ano nak? First time niya makarating dito sa lugar na to. Mainit na, ganda na ng weather. Pero meron pa rin natirang mga snow ng konti.
Yan. Buti walang tao, kami lang ni Angelo rito. Ma-enjoy namin tong lugar. Kasi lahat ng mga tao nagpunta doon lahat sa baba. Kasi doon sa baba na yun, lalakarin nila yan hanggang doon. Kasi maganda pa yung view doon eh. May lake doon sa kabilang dulo eh. Kaya lang medyo malayong lakaran yan. 2 oras na lakaran yan. Hindi kagaya dito oh. Wala mang 5 minutes, nandito na kami sa dulo. Diba? Oh, ito yung view rito, mga ka-works. Malapit lang to. Ewan ko kung nandito kayo sa Calgary o sa Cochrane, kung napuntahan nyo na to. Pero kung hindi pa, maganda din tong lugar na to eh. Kung gusto nyo mag-unwind, mag-relax lang, maganda dito. Kami ni Tito Mango yun nandito, matigas ulo namin, pinuntahan namin hanggang doon sa dulo. Pumunta kami doon. Tito Mango matigas ulo nun eh. Ayan o. Sayang na ano na siya eh. Kasi naulanan na, na-snow na, natunaw na snow at lahat-lahat, kaya pati itong ano dito nagkasira-sira na. Pero ang ganda ng view dito no. Yung mga kasabayan namin kanina, ayun oh, doon naglalakad na sila ngayon. So sabi ni Angelo, pasyal daw tayo doon. Sige, exercise tayo ngayong day off namin pareho at magbanding kaming mag-ama. Ito yung kanilang visitor center. So kung meron ka mga information na gustong malaman, punta ka dito. Tingin ko may coffee shop sa taas, tapos pwede kang mag ano dito, muni-muni habang pinapanood mo tong ganda ng view rito. Wow. Glenbow Ranch Provincial Park, August 9, 2011. 15 years. 15 years na tong lugar na to. Pwede ka magbike dito, magdala ka ng bike. Tapos magbabike ka hanggang doon sa baba. Tapos pwede rin dito may mga alagang hayop. Naksan mo gusto? Sa kanan o sa kaliwa? O sige, dito tayo sa kaliwa. Ang dami mga naglalakad dito, puro matatanda, nag-exercise. Hello. How's the walk? Good? Good? Have a good day. Hello. How are you? Good, so. Good, good, thanks. Kita mo yung difference ng magkabilang side. Dito tunaw na lahat ang ice kasi mas maraming ano ng araw, nakatutok yung araw dyan kaysa dito sa kabila. Yung sa kabila oh, hanggang doon yung ice na yan kasi natatakpan nung ano, nung damo. Ganda oh.
Sa taas, akyatin din natin yan. Dito ba tayo akyat na? O gusto mo dito tayo sa kabila? Dito na lang na, sa mababa. Kasi pag ginakyat mo yan mataas masyado. So dito tayo sa baba. Makita pa natin yung magandang view dito. Ganda ng mga puno dito. Pag summer niyan, lahat yan may mga dahon yan. Akala mo lang patay ang mga yan, pero buhay lahat yan. Pag summer yan, malamig na malamig dito. Red Fox Hollow. The Red Fox. Oh, yan. Basta basahin nyo na lang. Lawak pa ng Canada, oh. Itong area lang ng Calgary na to, laki, oh. Wow. So nakarating na tayo dito sa The Calgary to Cochrane Trail. Kasi mahaba pa yan, hanggang doon pa yan, lalakarin mo doon. Tapos sabi ni Angelo, dito daw kami. Mga connected pala tong mga trail na to. Kung maglalakad ka pala talaga, malayong malayo talaga yung mapupuntahan mo sa sobrang lawak nitong lupa na to. Ganda ng view. Ito na yung Glenbow Ranch. Tapos meron ditong lumang bahay. Ayun, oh. Ganda. Saka yung aking cameraman, oh, busy. Lawak ng lupain na to, no? Lahat ng mga nakikita nyo na yan, hindi sa akin yan. Ayos. Ayos, so tara na, dito na tayo, nak. Mahaba-habang lakaran to, pero marami mga naglalakad, kaya nakakatawa rin. Hindi ka naman nag-iisa na mag-e-explore dito sa lugar na to. Tapos ang ganda pa ng view. Yung makikita mo puro nature, wala kayo ba makikita rito, sobrang ganda. Abot kamay mo lang yung mga hill dito, ganda. No? So mga isang oras na kami naglalakad ni Angelo. Layo ng lalakad namin. Mula doon pa, naikot namin yung mga hill na yan. Ayan po. Pero hindi na namin kayang dumiretso pa doon. Dito na tayo, balik na tayo. Hingal kalabaw na ako, eh. Meron pa palang mga area dito na punong-puno ng snow pa. Hindi pa natunaw. Layo ng lakaran, no? O yan. Marami sa inyo nagsabi na pakita nyo naman na nag-exercise kayo. Ngayon lang kami nag-vlog na nag-exercise kami, pero most of the time ginagawa rin namin to, no? Pero ngayon, hingal kalabaw si Chris Cusinero. Si Angelo nauna na sa akin. Gusto na magpahinga ng bata. Ganda to sa summer, kulay green lahat yan. Tapos makakita ka ng mga berries dyan. Libreng mga berries. Nakasama yung araw, oh. Ganda. Si
siguro dito na lang tong vlog natin na to. Hanggang sa susunod po. Chris Cusinero at Angelo, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kaparkada at kabricks. Mag-e-explore pa rin tayo, pero sa susunod na vlog na yung continuation. So ito yung kasunod ng ating vlog. So ano kayong orderin natin dito, kabricks? Ito na lang. Squid tempura, ito masarap. Tapos ito yung mga magagandang tent, pero ang presyo niya maganda rin, 600, 900. Tapos ito yung mga Yeti cooler, oh. Yeti cooler, mura lang pala eh, $400. $400 to? Grabe naman, 475. Grabe, $50 yung isa nito. Diba, makakapamili ka ng iba't ibang klase ng sombrero kung anong gusto mo. Yung ganito naman, 15,000, 13,400. So 15,000 dati. Ay, mura lang pala to, 105,000. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama.